Hello po muli mga kabayan, kamusta po lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyo pong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong ang team po na tinatawag po ng ating mga kababayan, ang Team Bangag daw po o team na sinusuka ng mga Pilipino, ang alyansa po ng Bagong Pilipinas ay nasa Iloilo po. Nung mga nakaraang araw po ay nasa Iloilo po sila at ang sinasabi nga po ng ating mga kababayan ay muli na naman po nambubudol o bubudulin na naman po ang mga Pilipino at ang mga taga Iloilo mga katambay. Kasama po ang buong pwersa nila at syempre po ang kanyang manang Aimee ay syempre ay mawawala pa ba? Magkadugo at syempre po paano po hindi lalakas ang sinasabi pong Bagong Pilipinas. Tatangkilikin ng mga politiko, number one, kasi yun po ay teritoryo po ng isang politiko na dating senador na si si Franklin Drilon mga katambay. At syempre, yung mayor po tumatakbo, isa po sa mayor sa Iloilo ay tumatakbo po si Jeb Mabilog ay nabigyan po ng pardon mga katambay. Absolute pardon dahil po sa issue po ng kanyang kinaharap, issue sa droga at issue sa korupsyon mga katambay. Sa kabila po na binigyan na po ito I think binaba na po yata, kung hindi ako nakakamali, sa Sandigan Bayan na hindi na po pwedeng kumandidato po yata ito si Mayor. Pero ngayon, dahil sa ginawa po ng Pangulo, ay naabsuelto na po sa mga kaso, lalo sa issue ng droga. Ngayon po, nasa Iloilo po ang Pangulo. Kasama po ang kanyang senatorial slate at ang kanyang manang Aimee mga katambay. Nambubudol na naman yata sa mga Pilipino. Painggan po natin ang Pangulong Marcos na meron pong issue na droga. Gumagamit daw po ng droga ito ang Pangulo mga katambay. Ayon na rin mismo kay Kati Binag at kay dating Pangulong Duterte. Ang ating Pangulo, kilalang kilala na po sa buong mundo na isa daw pong drug addict. Ayon po yan kay Kati Binag. Alam naman siguro ninyo, ang nanay namin ni Aimee, ang aming ina, mga 100% waray. Wala sa kanilang may bahid na problema. Wala sa kanilang wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabubuting tao. Sila ay mabubuting nagseserbisyo sa publiko. Talaga? Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso na binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya, binayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Talaga? Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China. Grabe, na pumapalak, yung iba pumapalak pa na tuwan-tuwa na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. Kaya po, makikita po natin na malinis po ang record nila. Malinis po ang kanilang ginagawa. Malinis po ang kanila naging trabaho. Kaya po, napakadali po ikampanya ang ating lineup. Marami pong nagsasabi. Ay, nako. Marami pong nagsasabi na ang midterm election daw ay hindi masyadong mahalaga, hindi masyadong importante dahil hindi naman na magbabago ang Pangulo. At yung naiwang isang dosena pa na senador ay hindi naman mapapalitan. Well, siguro naman sa ibang halalan, baka totoo 'yun.
Ngunit hindi totoo po ito sa halalan na ito sa midterm election. Dahil ang pagpili ninyo, ang iboboto ninyo ay ang magsisilbi ng gabay kung ano ang tutunguan ng ating bansa. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inakyat sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanilang kinabukasan? Alam nyo po, dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino? Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta't Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa. Kaya't po pagdating ng Mayo, isipin po ninyo na ang bawat boto ninyo ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ang kinabukasan na ating lahat na ilayunin natin na mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, mapaganda ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At ang pag-asa lang po natin ay ang ating mga kandidato. Kaya't mabuhay ang alyansa! Mabuhay po kayo! Maraming salamat po! Maayong gabi! Yan mga tambay, ang galing po mag-speech binabasa po, wala sa puso mga tambay. Lahat ng binasa, hindi yata naintindihan, puro patama sa kanya at sa kanyang mga kandidato. Napakalinis daw po ng kanyang mga kandidato mga tambay. Kauna-unahan na po ang kanyang ate, ang kanyang manang mga tambay. Walang bahid issue kahit anuman, lalo sa issue ng droga at korupsyon. 2025 national budget. Blanco. Pinag-uusapan na po sa Korte Suprema. Malinis po silang mga politiko. Ang mga politiko nila ay walang bahid. Kahit mismo ang Pangulo may kaso, nagkaproblema po sa hindi tamang pagbayad ng mga tax niya. May issue ng droga, korupsyon. Mismong siya. Mismong siya. Napakahirap pagkatiwalaan mga katambay. Sa dami ng issue po ng bilyon, trilyon pera po ng bayan. Hindi maipaliwanag. Kaya po takot na takot po ang Pangulo. Napaka-importante po sa kanya ang midterm election. Kasi kung matatalo po at maiinidoro ang kanyang mga ticket, yun na po ang kalbaryo po niya. Kalbaryo po niya yun. Dahil magkakaroon na po ng malawakang investigasyon ang mga senador ng dating Pangulong Duterte pag sila ay nakapasok. Lahat ng investigasyon, pati issue ng droga, baka matutukan na po, pati si Cathy Binag, lalabas po yan sa Senado at sa Kongreso. Kailangan na rin pong mapalitan ang speaker ng Kamara, mga kababayan. Kailangan po ma-demolish po lahat yan, lalo ang speaker. Ang Senate President, ma-demolish po yan, mga kababayan. Wala pong ginawang maganda sa mga Pilipino yan. Ang ginawa lang po nila ay puro maganda po para sa kanila, mga kababayan, lalo sa ating kapirahan. Ano ang sabi ni Atty. Vic? Ang ugat ng napakalaking korupsyon ay nagmumula sa institusyon ng Kamara at Senado. Kontrolado nila ang napakalalaking numero. Nagagawa nila itong i-blanco pagdating sa GAB, sa General Appropriation na bill, yung mga blanco may numero na. Napakalalaki. Hindi bababa sa 241 billion pesos. 2025
budget pa lang yan. Paano pa yung mga ginto? PhilHealth, SSS, GSIS, LBP, DBP, PDIC, di ba? Flood control, di ba? Yung ano pa natin, yung Maharlika Investment Fund. Napakarami. Kasama na ang flood control. At issue sa loto, pinagbilan ng airport. Wala pong audit tayong natatanggap sa kanila. Ano na nangyari? At ipinagmamalaki po, di ba? Talagang parehas na parehas po. Yung ginawa pong speech, hindi po niya binago mga tambay. Hindi niya binago yung kanyang speech doon po sa proclamation rally niya sa Ilocos Norte, sa kanyang bayan. Ganun pa rin po mga kabayan. Nakakatuwa po. Talagang yung mga tao po sa Iloilo ay pilit na pilit po. Pilit na siya ay pagmalaki at siya ay talagang palakpakan, mga kababayan. Siguro, ang iniintay po ng mga kababayan natin doon ay yung ayuda. Ayuda kaya? Para dumami ang tao, kailangan may ayuda, mga kababayan. Maging matalino po tayo, mga kababayan. Huwag na po tayong magpabudol. Yung sinasabi po ng Pangulong Marcos, mga kababayan, na mabuting buhay para sa mga Pilipino, magandang Pilipinas, 3 taon ka na nga riyan eh. Ano ginawa mo sa 3 taon para sa mga Pilipino, para sa bansa? Dinadala mo ang issue na sa'yo mismo tumatama. Issue na sugalan, pogo, sa'yo. Naging illegal ang pogo sa'yo. Real talk, di ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, online po yan. Online gaming. May mga taxes yan. Hindi nag-ooperate ang mga tao dyan. Puro computer. Iilan lang po ang mga tao dyan sa pogo. Nung maupo na po sila, wala na pong pandemya. Naging illegal na po. At napakarami pong mga larawan na lumabas na kasama po nila ang mga big boss ng Pogo, mga tamay. Mismo siya, ang Pangulong Marcos. Mga pinaputok po yan ni Atty. Topacio, mga kababayan. At gugustuhin ba natin yung sinasabi niya na mga magbalikan na naman? At sa bagay, bumabalik naman po ngayon. Dahil mismo sabi niya, yung krimen daw po, lalo rin sa Tokwang. Nung sa Tokwang, ang nagkakaproblema ay yung mga tumatangkilik sa droga, yung mga pulis na mga iskalawag, mga ninja cop, mga narco-politics, mga politikong ginagawang negosyo ang droga. Di ba? Mga men in uniform na sangkot dito. Mga mayayaman sangkot sa droga. Yan ang takot sa Tokhang. Ngayon po ba, natatakot ba sila? Tayo na ngayon ang takot, mga kabayan. Legal na po yata ang droga sa Pilipinas. Pati po paggamit ng droga, wala na rin pong takot sila. Di po ba? Kaya dito po sa mga pinaliwanag po ng Pangulo, hindi na po tayo tanga, bobo. At hindi po tayo gago para muling maniwala po sa kanyang mga matatamis na salita na wala naman pong gawa. Kahirapan, pinangako niya, pagkain, seguridad, presyong abot kamay, pangako niya. 3 lang yun. Hindi pa natin sinama yung bill, better more niya ng 3 taon. Kasi, unang taon pa lang niya, pangalawang taon pa lang niya, pinagmamalaki na yung natapos niyang 5,500 flood control. Saan napunta yun? At hindi namin kakalimutan, Mr. President, yung ginawa niyo pong napakalaking korupsyon sa flood control. Napakarami pong Pilipinong buhay ang nalagas po. Buhay na nasayang. Yung sinasabi nyo na kinitil ang buhay mga bata. Nangyari po yun sa Bicol, Mr. President. Panahon nyo po, pinagmalaki nyo ang flood control na hindi na magkakabaha. Wala nang baha. Dahil sa dami ng flood control na tinapos nyo. Proyekto nyo. Ano po nangyari? 200 mahigit po ang namatay sa Bicol dahil sa inyong sinasabing project. Kawawa po ang ating mga kababayan sa Bicol. Napakarami pong namatay. Mahigit 200 ang namatay sa kagagawan po
ng pinagmamalaki po natin ngayon, pinagmamalaki nila na bagong Pilipinas, na maganda ang tinatahak po ng bansa. Mga programa, kapaki-pakinabang para sa kanila. How many billions ang ginastos natin dyan? Flood control pa lang yan. Hindi bababa sa 1 billion isang araw. Gaano karaming pera yan? Di ba? Ginagawa lang po tayong tangat bobo ng Pangulo. Akala niya wala tayong alam sa pinaggagawa nila. Ngayon, muli na naman tayong bubudulin ng Pangulo. Yung issue mo, Mr. President, sa droga, tapusin mo muna. Magpa-drug test ka live sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Makita ng mga Pilipino. Para bumalik ang tiwala sa inyo mga Pilipino na hindi ka drug addict kasi nakakahiya na ang bansang Pilipinas. Nakakahiya na kami. Kaming mga Pilipino ay hiyang-hiya na dahil meron kami presidente na bangag, drug addict, drug user. Ayon na po yan kay Kati Binag at kay dating Pangulong Duterte. Linisin mo muna ang pangalan mo bago mo ipagmalaki ang iyong ini-endorsong mga senador na puro may bahid issue po lahat yan. Meron po dyan. Amerikano pa pangalan is Sylvester. Yung isa po dyan na sinasabing suka. Nahalos kanila po yan. Puro may issue po ng kaperahan. Lahat po ng kanyang mga senador na ini-endorse sa atin. Di ba? Karamihan po dyan, mga balimbing. Mga balimbing po dyan, mga kababayan. Kaya po, mga kababayan, ayan po, gising po tayo. Kung tayo po ay hinihikayat nila at sinusuhulan po tayo ng pera nila, kunin po natin. Napakahirap ng buhay, mga kababayan. Kunin po natin yung pera. Pera din po natin yan. Pera po ng tax yan. Taxpayer po yan. Pera ng taong bayan yan. Kunin po natin ang pera na binibigay ng mga politiko, pero wag po natin silang iboto. Kasi pag nanalo yung mga yan, mas malaki ang kukunin nila sa atin kaysa sa binigay sa inyo. Real talk. Nakita nyo naman po, trilyon ang budget natin sa loob ng isang taon. Ginagawan lang po nila itong blanco. Blanco, may mga pasingit. Under the table. Mga kababayan, mga proyekto, hindi maipaliwanag, walang investigasyon. How many billions of money of taxpayer? Nasaan na? PhilHealth, nasaan na yung siniro nilang subsidy? Nada. Kinuhanan pa ng napakalaking pera. 89 billion ang plano nilang kunin. Nakuha na po ang 60 billion di umano. Ibang klase po. Kaya po mga tambay, gising-gising po tayo. Alam naman po natin, ang Pangulong Marcos ay wala na po yata sa katinuan, mga kabayan. Unang-una, ang sinasabi nga ng mga Pilipino, laging high. Hindi natin alam kung high sa tone o sa kantahan, high note o high ang tama ng droga. Kaya, maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po tayo at huwag na po tayong magpabudol sa sanay na sanay, mambudol at sanay na sanay magsinungaling. Di po ba ang sinasabi lagi ni Kamanong, ang sabi ng matatanda, ano po ang kasabihan? Ang mga magnanakaw, ang kakampi niyan, ang kakambal niyan, ay mga sinungaling. Sinungaling. Maraming salamat po mga kabayan sa nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share and subscribe. Maraming salamat po. Maging matalino po tayo sa pagboto. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye!